Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kung merong isang salita na magandang pagnilaya natin araw na ito ayon sa ating ebanghelyo, ito yung salitang kapangyarihan. Yung salitang kapangyarihan, authority. May isa akong nabasang quotation, ang sabi doon, authority is not a license to do what we please, but a responsibility to do what is right. Authority is not a license to do what we please, but a responsibility to do what is right. Sa ating ebanghelyo, nung si Jesus ay pumasok sa sinagoga at nangaral, merong napansin ang mga tao. At ang sabi sa ating ebanghelyo, namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. May kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Siguro ating pong isipin na nung panahon ni Jesus, pag sinasabi nilang eskriba, sila yung nagtuturo tungkol sa mga batas. Sila yung mga may kapangyarihan sa may sinagoga. Pero nung si Jesus ay tumayo at nangaral sa gitna nila, agad-agad sila'y merong napasing kakaiba kay Jesus. At ano yung kakaibang yun? Siya'y nagtuturo ng may kapangyarihan. Mga kapatid, magandang ating pagnilaya yung bagay na yun. Si Jesus ay hindi lamang may kapangyarihan, hindi si Jesus mismo ang kapangyarihan. Kapag ating pong titignan yung ating ebanghelyo sa ngayon, nung dumating ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu sa loob ng sinagoga, si Jesus ay nagbigay ng utos at agad-agad yung kanyang salita ay sinunod ng masamang espiritu. Kung walang kapangyarihan yung salita ni Jesus, kahit mahaba yung kanyang sinasabi, kahit maganda ang kanyang binibigkas, hindi susunod yung masamang espiritu. Kaya nga sa ating ebanghelyo, kitang-kita na si Jesus ay hindi lamang may kapangyarihan, kung hindi siya ang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng kabutihan laban sa kasamaan. Kaya nga maganda pong ating pagnilayan itong ating ebanghelyo sa ngayon. Sapagkat nung panahon ni Jesus, yung mga masamang espiritu daw ay laganap sa kanilang paligid. Kaya nga sa mga Hudyo, napakahalaga yung paghuhugas ng mga pinggan, ng mga baso, ng kanilang mga kamay bago sila kumain. Kasi yung kanilang inisip ay pwede kaming pasukan ng masamang espiritu kapag ang lahat ng bagay ito ay marumi. Pero maganda pong ating tignan sa ating ebanghelyo sa ngayon, ano ba talaga ang ginagawa ng masamang espiritu sa tao na kanyang pinoposes? Ando doon yung pagkaalipin. Tao mismo nawawala ng kalayaan. Siya mismo, yung masamang espiritu, ang kumokontrol sa kanyang sinasapian. Pero si Jesus, hindi noon. Kaya nga kapag ating pong titignan itong ating ebanghelyo sa ngayon, kitang-kita natin kung gaanong kakilala ng masamang espiritu si Jesus. Ang sabi niya kay Jesus, ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret, naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal mula sa Diyos. Puro yun palang magandang pagnilaya na kaagad natin. Na yung masamang espiritu, kilala si Jesus at alam niya ang kapangyarihan ni Jesus. Pero siya ay masamang espiritu. Kaya nga ang paalaala sa atin, hindi sapat na sabihin natin ating kilala ang Diyos. Hindi sapat na ating sabihin na alam natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Pero ang pagiging isang alagad ay hindi lamang pagkilala kay Jesus at saka sa kanyang kapangyarihan. Ang pagiging isang alagad ay pagkilala kay Jesus. At yan ang wala sa masamang espiritu. Kasi yung ugali ni Jesus ay ibang-iba sa masamang espiritu. Kung yung masamang espiritu nang aalipin
Jesus nagpapakita ng malasakit. Kaya nga ito po yung ating tignan sa araw na ito, yung kapangyarihan. Dalawang bagay kapag ating pong titignan yung kapangyarihan ni Jesus para tayo bilang kanyang mga alagad, ating masabi na hindi lamang ating kilala si Jesus tulad ng binanggit ng masamang espiritu, kung hindi tayo din mismo tulad kay Jesus, kung sakasali mang mayroong kapangyarihan na ipinakakatiwala sa atin. Dalawang bagay. Una, Jesus is powerful but not authoritative. He is powerful but not authoritative. Ano bang ibig sabihin natin ng authoritative? Yung tao daw, authoritative, if he or she demands that people obey completely and refuses to allow them to act as they wish. Ito yung authoritative. Basta sumunod ka na lamang. Wala nang tanong-tanong, wala nang pag-iisip pa. Pero kapag sinasabi nating powerful, ando doon yung kalayaan, ando doon yung respeto, ando doon pa rin yung paggalang. Kaya nga kapag sinasabi nating authoritative, nandoon yung pamimilit. Pero yung pagiging powerful, ando doon yung paggalang at paanyaya. Kaya nga sa ating ebanghelyo, nung nasa harapan ni Jesus ang masamang espiritu, pinakita niya that He is powerful but not authoritative. Sa anong paraan? Una, sa panahong yun, normal lamang ang pagkilos ni Jesus. Ano ang sinasabi dito? Yung kanyang ginagawang pagpunta sa may sinagoga kahit araw ng Sabat, normal na ginagawa niya yaan. At nung dumating ang isang problema, ang sabi natin, interruption, habang siya ay nangangaral, ito'y kanyang hinarap, ito'y kanyang tinugunan. Yan po yung ating tignan. Si Jesus bilang may kapangyarihan, hindi siya naiiba sa kanyang kapwa. Hindi niya inilalayo yung kanyang sarili. Kasi tayo minsan, kapag tayo ay mayroong kapangyarihan, gusto natin lahat tansyado, lahat kontrolado, para walang problemang dumating. Si Jesus hindi ganoon. Hindi niya kinokontrol yung kanyang paligid. Normal lamang yung kanyang pagkilos, yung kanyang paggalaw. Kung sakasakali mang merong darating na problema, ito'y kanyang haharapin. Bakit? Kasi ayaw ni Jesus na siya sa kanyang kapwa. Pero pangalawa, ito po yung ating tignan. Si Jesus, hindi siya nag-overreact. Sapagkat sumisigaw yung masamang espiritu. Pero ano sabi lamang sa kanya ni Jesus? Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya. Very simple, very direct to the point, but at the same time, authoritative. Walang drama. No? Kasi minsan tayo, baka ang dami-dami natin sinasabi, ang dami namin natin binabanggit. Bakit? Kasi nating makakuha ng atensyon mula ating kapwa. Pero si Jesus, walang drama, walang paligoy-ligoy, straightforward. Sabi lamang ni Jesus, quiet, come out of Him. Kasi nung oras na yun, ang mahalaga kay Jesus ay hindi yung atensyon mula sa kapwa patungo sa kanya. Ang mahalaga lamang kay Jesus ay may nangangailangang taong pinaposes na masamang espiritu, kanya itong tinutulungan. Pangalawa, ating tignan, may mga pakakataon ba na sa ating paglilingkod o sa ating mga ginagawa, punong-puno tayo ng drama sa buhay, na may mga pakakataon, we call attention to ourselves. Maaaring ginagamit natin yung ating kapwa para tayo ay maitaas, para tayo ay mapapurihan. Pero pangatlo, ito po yung ating tignan. Si Jesus, hindi niya binabanggit yung mga bagay na yan pagkatapos mangyari ang pagpapalaya ng tao mula sa mga espiritu. Sapagkat pagkatapos gawin ang bagay na yun, tuloy lang yung kanyang normal na ginagawa. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo? Mabilis na kumalat sa buong Galilea balita tungkol kay Jesus. Take note, ang nagbalita hindi si Jesus. Ang nagbalita ay yung mga tao na nakakita sa ginawa ni Jesus.
Kasi baka tayo minsan, meron tayong nagawa na isang maliit na bagay lamang, pero agad-agad text blast, no? Agad-agad we want it to be viral. Agad-agad buong linggo, yun ang gusto natin laman ng ating kwento, ng ating balita. Para tayo ay hindi makamove forward. Palaging yun ang ating binabalikan at inuungkat sa ating buhay. Naalala ko dati si Napoleon Bonaparte, magaling na mandirigma. Meron siyang isang sundalo, pinadala niya sa isang giyera at nanalo yung kanilang sundalong yun. Pagbalik ng sundalo, kwento siya ng kwento kay Napoleon Bonaparte. Ang sabi niya, alam niyo po sir, natalo namin yung ating mga kalaban. Talagang ang lahat ay namatay. Gagaling po ng ating mga mandirigma. Silang lahat ay matipuno at napakatatapang. Kwento siya ng kwento sa kanilang katapangan. Si Napoleon Bonaparte daw, nananahimik at nakikinig lamang. Pero ang sabi ni Napoleon Bonaparte ay, tanungin kita, pagkatapos ng digmaan, ano ang ginawa ninyo? Tumahimik. Bakit? Kasi ano ang sinasabi ni Napoleon Bonaparte? Tapos na yung inyong tagumpay. Tuloy natin yung ating ginagawang paglilingkod sa ating kapwa. Kasi baka ito yung pangatlong ating tignan. Meron tayong nagawang isang bagay na maayos, maganda, pero gusto natin yun ang man ng ating kwento, isang linggo na ang nakaraan, isang buwan na ang nakaraan, isang taon na ang nakaraan, hindi tayo makausad-usad. Si Jesus, palagi siyang gumawa ng mabuti, pero yung mabuting yun ay hindi niya ginagamit para itaas ang kanyang sarili. Siguro yan po yung unang ating tignan, selfless authority. Kasi kapag si Jesus ay nagbibigay, kapag si Jesus ay nagpapakita ng kapangyarihan, it's not about Himself. It's about us, para ito atin, sapagkat yan ang pangalawang mahalaga. Si Jesus, ang kanyang paglilingkod is for service. Andun yung kapangyarihan na maglingkod, hindi para sa kanyang sarili. Pero magandang ating pagnilayan ito, no? Kasi may mga pakakataon, yung kapangyarihan, yung authority can be used our own self-gain, no? Kaya nga nakakaroon ng problema kapag ang nakikinabang ay hindi yung pinaglilingkuran. Kaya nga si Jesus, ating tignan, dumating siya hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Yung pong ating ebanghelyo mula kay San Marcos yan. Eventually, babanggitin po ni San Marcos yung tagpo na kung saan si Jesus tuturuan niya yung kanyang mga alagad kung paano maging dakila. Sapagkat sa maging yun, ang sasabihin ni Jesus ay, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first among you shall be a slave of all. For the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Yan po yung pangalawang ating tignan. Hindi lang selfless authority, kung hindi serving authority. Kasi walang saysay ang kapangyarihan kung tayo lamang ang nakikinabang. Walang saysay ang kapangyarihan kung yung ating kapwa ay ating hindi pinaglilingkuran. Kung magandang pag-isipan po natin ang bagay na ito, araw-araw tayo ay binibigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa bahay, trabaho, sa ating pamayanan. Ang tanong, sino ba talaga ang nakikinabang? Sino ba talaga ang napaglilingkuran? Sabi ko nga, tayo ay naglilingkod sa simbahan, hindi dahil gusto nating maramdaman na tayo mahalaga. Tayo ay naglilingkod sa simbahan kasi ang Panginoon ay mahalaga at dapat nararamdaman niya yan. Yan po yung pangalawang ating tignan, serving authority. May isa ko na quotation kagabi, ang sabi doon, the authority by which Christ or Christian leaders leads is not power but love, not force but example, not coercion but resolved persuasion. Leaders have power, but power is safe only in the hands of those who humble themselves to serve. Maganda po yung last part na yun. Leaders have power,
but power is safe only in the hands of those who humble themselves to serve. Mga kapatid, ang kapangyarihan ay hindi daan para tayo ay magmayabang. Ang kapangyarihan ay daan para tayo ay magpakumbaba, para ating mas mapaglingkuran ng tapat ang ating kapwa. Siguro magandang ating tignan ang salitang authority. Kasi lahat naman tayo may kapangyarihan, man o malaki. Pero dalawang bagay yung ating pwedeng matutunan kay Jesus about authority. Number one, He has power but not authoritative. Kasi nasa Kanya yung selfless authority. Hindi sarili kung hindi kapwa. At pangalawa, si Jesus, He uses power to serve others and not to serve Himself. Sana ito yung dalawang ating hiringin, serving authority. Ano bang kapangyarihan meron tayo at paano ba natin ginagamit yung kapangyarihang yun bilang pinuno at bilang mga magulang?